Ang tawag po dyan ay ECG. Opo. ECG. ECG. Okay. Uncontrolled siya. Kasi lumaki na yung left atrium. Ito kasi yung puso natin. Ito po yung heart natin. Meron kasi tayong dalawang pare dito, yung left ventricle at saka left atrium. Yung sa inyo po, medyo malaki po yung dito, sa base po niya. Sa left po. Oo. Ibig sabihin po nun mukhang uncontrolled even before yung blood pressure. So yun ang mga ka-business, nandito kami ngayon sa clinic ni Doc Vincent. At kasama natin si Bong, tsaka si Kyla, para mamaya po ay ma-evaluate ulit ni Doc Vincent. Pero pansamantala po mga ka-business, mayroon pa tayong isang pasyente, si Mama ka-business. Magpa-check up naman about sa medical naman po ito. Napunta sa akin yung check-up. Baka ako yung kaya na mag-classmate na tayo. Basta naman. Hello, Doc. Permission to vlog, Doc. Okay lang. Yes. Thank you Okay, so sir. much. Kumusta kayo, sir? Kumusta? Mabuti naman. Okay. Thank you. Magandang hapon sa inyo, Mrs. Ka-Business. Ano niya sa inyo? Tumas daw beeping inyo. Yun nga, nag-ano na po kami kanina, nagtimbang-timbang. Tapos, naisip ko na magpa-BP. Tapos biglang parang nakaramdam ako ng sumakit yung ganito ko. Ako, iba doon. Tapos nung binipi ako ni ate, Yan lang, ma'am. Nung nakikita niya ng yung anak ko, ma'am, ang taas ang dugo mo niya doon. Ilan ba dugo mo? Nasa 167 yan, 69. Nasa 160. 169. Over 90. Pero ano kayo? Non-hypertensive kayo? May ininom ba kayong gamot para sa blood pressures niyo? Meron po yung amlodipine. Okay, ilang milligram yung amlodipine niyo? 10 po yan. 10 milligram. Yun ay once a day lang. Opo. Ilang ano yun na yun ininom? Ilang Matagal na po doon. years na. Opo. Kaya Kaya napapansin ko siya, Dok, kapag uminom ako niyan, araw-araw lang po ako uminom, pero bakit patuloy pa rin siya tumataas yung marami kasing dahilan bakit tumataas ang blood pressures nyo. Number one, kapag may problem na talaga kayo sa blood vessel, usually very Para mas clear yung po. very firm pa yung inyong blood vessel. Ibig sabihin, matigas na. Okay? Number two, pwedeng dahil sa stress. Kung wala kayong tulog sa araw, may tendency na tumaas din ang inyong blood pressure. No? Number 3, pag napalakas ang kain ninyo, especially kapag may mga salty, fatty foods, pwede rin tumaas ang blood pressure. No? Pagka amlodipine lang ang iniinom ninyo at hindi na kayo doon conforme, ibig sabihin, kailangan natin na mag-modify. Kasi ang goal naman natin dito sa blood pressure, dapat ang blood pressures nyo dapat nasa around less than 120/80 or exact na 120/80. Sa clinical practice guidelines kasi ng American Heart Association, kapag ang isang pasyente umabot na ng 130, considered as hypertensive. Pagka 140 or 150 nasa hypertension stage 1. Pagka nandun tayo sa 160 hypertension stage 2. Ngayon, kapag meron kayong mga panalabo ng mata, okay, pagsakit ng ulo, suka, ano yun, ang tatawag nila, hypertensive urgency. Okay, ngayon, pag may ma-seizure na kayo, yun, hypertensive emergency na yun. So, pagka may mga ganyan kayong mga nararamdaman, ingat tayo kasi ang mangyayari dyan, pwedeng maapektuhan yung, ito pwedeng mangyari. Pwedeng magkaroon ng stroke, pwedeng magulang, pumutok yung blood vessel sa mata, pwedeng magkaroon ng bara sa puso, mag-lead to heart attack, at masira yung kidney, pwedeng mag-cause ng dialysis. Kaya very important yung ating blood pressures, kasi pag naayos natin ng blood pressure, kung maayos din natin ito lahat. Yung complication niya, syempre,
maliban sa pag-inom ng gamot, dapat iiwasan din natin ang pag-inom na alak. Okay? Bisyo, wala tulad ng paninigarilyo. Sobrang salty food, bawal yun. At saka, syempre, very important yung mga green leafy vegetables. At saka, exercise. Yan, dapat yan, maayos natin yan. Para maayos din natin ang blood pressures. Ngayon, kapag kayo po ay naka-monotherapy, katulad ng amlodipine, Apo. isang gamot lang yun, mababa na yun para sa inyo. Kailangan meron tayong ARVs, yung gamot na nagpipigil ng vasoconstriction ng kidney, okay, para hindi tumaas ang inyong blood pressure. So pwede na po natin kayo magdagdagan sa pagkamot, which is yung telmisartan plus amlodipine. May combination na. So, May isang, combination. isang tabot na lang yun. Isang tabot na lang yun, ha? Apo. Isang tabot po yun, pero dalawa po yung laman niya. Okay. Telmisartan plus amlodipine. Kasi ang amlodipine sa inyo, Giska business, hindi na siya ganun ka-effective. Kaya mapapansin ninyo, minsan tumataas na Babalik-balik yung... siya. Oo. Tapos yun nga po, pagka nakainom na ako, samantala siya mawala. Tapos Mm. andun na naman siya, pabalik na naman yung sakit. Sige. Yung pagsakit ng ulo ninyo, sa banda, left side, right Dito po, side, both sa side, left side. left side. Pagka sumasakit ba yung left side nyo dito, pati dito sumasakit din. Tapos Dok, minsan nakikita ko siya, yung ugat ko dito lumalabas. Oo. Meron ba kayong migraine headache? Wala naman po. Kasi usually ang manifestation kasi ng migraine headache, usually unilateral lang. Ibig sabihin isang bahagi ng mukha lang, isang bahagi ng ulo ang sakit dito. Masakit dito, hindi. Or vice versa, dito masakit dito, hindi. So depende yun, no? Especially kapag kulang kayo sa tulog, number 1. Number 2, nakakain kayo ng mga cheese, nuts, mga ganyan. Madali mag-trigger yan ng migraine headache. Number 3, pag naarawan kayo, no? Sobrang araw sa inyo, initan kayo, pwede mag-trigger ng migraine headache. Number 4, syempre sa stress. Pag kulang kayo sa tulog, pwede rin mag-trigger ng migraine headache yan. Yung pagtaas ng BP, secondary effect na lang yun. So, ayaw natin na mataas yung BP nyo, ayaw din natin na persistent yung pagsakit ng ulo nyo. Kaya meron tayong bibigay na gamot para hindi sumakit ang ulo nyo Apo. at saka hindi rin tumaas ang BP. Kailan ba kayo huli nagpa-laboratory test? Tagal na po, Dok. Siguro nag-start May po ako isang taon na. na? Dalawang taon na Opo, siguro. mga 2 years na po. Simula nung na-diagnose ako na, yun nga po, na mayroon akong high blood pressure. Hypertension. Dapat ma-check natin yung yung Simula nun po, So, Dok, hindi na po ako hindi na kayo nagpapagawa ng test. Sige po. Maliban sa sa gamot na nabanggit natin, very important yung lifestyle. Okay, kaya masabi ko kasi kanina, bawasan niyo yung salty oily food nyo. Dapat magkaroon kayo ng magandang tulog. Okay? At saka inumin nyo lagi yung maintenance nyo. Kasi ang pinaka-purpose kasi natin dito, dapat yung blood pressures nyo ay less than or equal to 120/80. Yun dapat ang aim natin. Dapat ang BP po dapat nasa 120, 110, mga ganun. Pag 130/80, okay lang din, pero ang pinaka-ideal talaga natin ay 120/80 or less than that. Yun yung pinaka-magandang blood pressures natin. Na i-maintain. Okay? So, sa tingin ko, pag nasa bahay kayo siguro, baka mataas siguro yung BP ninyo. Ano ba ang usual na blood pressures nyo sa bahay? Sa bahay po, yun nga po, maabot siya minsan ng 180. Mataas masyado yun. Mahirap yun. Yun, pinakamababa yun nga po yung kanina, yung 160. 160. Sige po. Magpagawa tayo ng blood test nyo, Mrs. Calisnes. Kailangan nyo mag-fasting, okay, para makita natin yung cholesterol nyo, yung sugar ninyo, at saka yung sa liver ninyo, no, yung SGPT. Para if ever na may mga abnormalities tayo mga makita, pwede natin siyang ma-reverse. Mare-reverse naman.
Okay? Pero ngayon, ayusin muna natin is yung blood pressures nyo at saka yung sakit nyo sa ulo. Okay? So, may ano natin, may bibigay ako sa inyong gamot. Kamusta pala yung ano nyo, tulog ninyo? Yung tulog ko naman po gabi, bago na po ako nakatulog eh. Hindi naman po ako puyat. Okay naman po. Okay, so nakakaano naman kayo, nakaka 8 hours? Minsan po, hindi siya kompletong 8, pero minsan 6 hours ganun po. I see. Pero kapag meron po kaming may alis, minsan 4 hours lang po. 4 hours na. May ininom po siya, Dok, nung napacheck up namin siya. Aglosartan na may amlodipine. Amlodipine? Yun yung ininom po niya. Losartan na amlodipine. Dati pa po yun doon. Diba? Ngayon, ano na, telmisartan Oh. with amlodipine. Yun yung mas magandang Ah. gamot. Mas maganda po yan. Kasi sa losartan amlodipine. Mas maganda yung telmisartan plus amlodipine. Kumbaga, yung losartan, yun yung iPhone, parang sabihin natin iPhone 10, mga ganyan. Yung mga telmisartan, yun yung losartan. Yung telmisartan, yun yung mga iPhone 15, 16, mga ganyan. Yun. So, mas maganda na siya. Okay. Mas updated na siya. Tsaka, ano siya, once a day dosing lang. Anong mas po niyan, Dok? Sa gabi ang inom or umaga? Usually sa umaga. Either way, pwede umaga, pwede gabi. Basta kayo mas importante. Kung tumataas ang BP nyo sa umaga, mostly, sa umaga nyo inumin. Sa gabi naman, sa gabi na siya inumin. Pero either umaga o gabi, basta once a day siya. Okay? Tapos, yun muna, no? Doon muna natin i-maximize yung blood pressures nyo. I-check ko muna yung heart nyo. Mabilis din yung heart nyo. Tingnan natin po. Na ano nyo lang sa listeners yung ano nyo? Napacheck nyo na yung heart, nagpa-ECG na kayo dati? Nung nung naoperahan po ako, Kailan nyo? Tagal na po. 2019 po. Matagal na ako. Sige, pa-check ko lang yung heart nyo, okay lang? Pa-ECG lang, pa-ECG ko lang kayo. Para makita lang natin yung picture ng heart nyo. If ever na maganda yung rhythm nyo, pwede akong pagbigay pa rin sa panggamot para sa heart. Protection sa heart nyo, ha? Tingnan ko lang muna. Pa-ECG ko lang kayo sa nurse, ha? Yan. Sabi ko sa iyo kailangan mong magpa-check up eh. Laking bagay yan, at least alam natin, di ba? Yun nga ang inaano ni Mama. Nakatakot kasi siya eh. Takot siya sa check up. Sabi ko, wala nang negative. Nakatakot. Importante yung maganda na rin agad. Kasi sa huli, doon tayo patron. Opo. Kasi natanda ko nung operahan ko ako nung, yun ang hindi na kwento sa akin ni Tim, nung pinaka sa akin. Umihinto siya, Doc, yung pulse ng Yung heart nyo, may arrhythmia kayo. Sige na siguro ba may gagawin yata si dyan. Sige, dito kayo ma'am. Iyan nyo, ma'am, sa business, yung ano nyo yan, yung mga metals. Baka mo ito, Pops. Tapos ka nang para hindi makarating. Dito ka. Pops, pagkina muna. Mga ka-business, labas muna ako.
sakto po yung mga ka-business. Check up din kayo na ngayon. Tapos biglang tumaas yung BP ni Mama. At least ito, check up na kay Doc Vincent po. Actually, matagal na rin naman na niinda po ni Mama yan. Sadyang takot lang talaga siya. Matigas po ang ulo na magpatingin. Ayan, no choice na po siya. Wala akong choice. Oo, nandito na siya. Mama, okay na kaya ayaw mo pa check up. Oo. Kaya po magpa-check up eh. Para alam din natin ano yung tamang gamot. Di ba po, Doc? Oo, tama. Ito na ang camera. Si Papa, pa-check up na din. Hindi ako. Pati ako. I'm good. Bale, minsan binibigay si Papa ako. Ang BP ko naman, Dok, 120 over 90, 80, ganyan. Yung 120/80, okay yun. Mm. Maganda yun. Yun yung acceptable talaga na blood pressure rate. So yun mga ka-business, saglit lang po kasi nilalagyan si Mama ka-business ng aparato. Ano ba eh? Okay na ako. Okay na ako. Okay ba sa alright? Ang tawag po dyan ay ECG. Opo. ECG. Okay. Short for Electrocardiogram. ayun, Electrocardiogram. electrocardiogram. Ba't ka lang? Ba't ka naluluha? Hindi naluluwa ko Saan? Saan? sa ano ng ilaw. Ah, Wala sa mga pa. Maano sa bata. Yan ang mga ka-business, huwag kayong mag-alala. Ano naman po kasi, tawag nito, nagkataon lang. Nandito kami sa clinic ni Doc. Siyempre sayang din naman yung pagkakataon at saka isa pa. Totoo naman kasi na kanina nung nag-BP sila ni Junjun ay nakita yung ganun yung kanyang blood pressure. So siyempre, mas mainam na yung nakakasiguro tayo, di ba, mga ka-business. Ay kay baalayan si Mama.
Kailan pa kayo mataas yung BP? Kailan niyo pa alam na mataas ang BP niyo? This is ka business. Nung ano po, 2020 pa lang. hindi po, tagal na po. Siguro mga 3 years na po. O kasi mukhang uncontrolled yung hypertension niyo. Uncontrolled siya. Kasi lumaki na yung left atrium niyo. Ito kasi yung puso natin. Ito po yung heart natin. Meron kasi tayong dalawang pare dito, yung left ventricle at saka left atrium. Yung sa inyo po, medyo malaki po yung dito, sa base po niya. Sa left po. Oo. Ibig sabihin po nun mukhang uncontrolled even before yung blood pressure niyo. So matagal na pong nasa more than 120 yung BP niyo. Pag ganun kasi, delikado siya kasi pwedeng magkaroon kayo ng problem sa heart. Tulad ito, lumalaki na yung heart ninyo kasi ang taas ng pressure. Parang ano lang din po yan parang pag kayo po ay nagpapa-bodybuilding, kapag nabubuhat kayo ng mabibigat, lumalaki yung muscles nyo. Yung sa heart kasi natin, muscle po yan. So, ibig sabihin, pag mataas ang pressure din, mataas din po yung, lalaki din yung muscle niya. Sa heart, hindi, baliktad po yun. Di ba sa atin, para palaki tayo ng katawan, maganda yun, maganda tignan. Pero sa heart kasi, pag lumaki ang puso, pangit yun, problematic yun. Kasi pwede siyang mag-cause ng heart failure. At the same time, pwede siyang mag-cause nito, yung mga ko kanina. Pwede mag-cause ng stroke, pwedeng pumutok ang blood vessel sa mata, mag-cause ng pagkabulag, pwedeng bumara sa ugat, mag-cause ng heart attack, at pwedeng masira yung kidney. Yun yung problem kapag medyo mataas ang blood pressures. Pero once na na-correct natin yung pinaka-main source ng pagtaas ng BP ninyo, reversible naman yun. Babalik naman sa normal yung BP ninyo. Yung BP ninyo at saka yung musculature ng heart ninyo. So, ano siya, magno-normalize siya. So, yun yung gagawin natin ngayon. Okay? So, based sa ECG nyo, hindi siya normal, okay? Hindi rin siya sobrang abnormal, pero may findings tayo sa ECG mo. Ang ECG kasi ninyo, meron ng findings sa left atrial abnormality or left atrial enlargement. So, cause yun na mataas na BP. Pero dito sa ECG nyo, hindi naman pangit yung rhythm ng heart nyo. Sabi nyo kanina, parang humihinto. Di sa ECG natin, kung ano yung na-capture natin dito, normal yung rhythm ng heart nyo. Ibig sabihin, regular siya. Okay. Yung left ventricle nyo hindi pa naman malaki, yung left atrium lang, okay? At saka hindi siya walang nakitang heart attack. Okay, wala naman nakitang heart attack even before sa ECG nyo. So doon lang tayo focus sa mataas ang pressure niyo kung saan lumalaki rin yung left side ng heart nyo. Kumbaga, Doc, curable naman po yun. Reversible yan. With the number one, lifestyle, bawasan yung oily fatty food nyo at saka salty food. Okay? Then, maintain nyo yung physical activities, exercise, okay? And yung meds nyo. Yan. Para mas mabilis yung natin, yung recovery. Okay? Buti na napunta kayo dito at nakita natin natin siya. Oo. Kumbaga parang blessing in disguise din na gano'n, na kanina parang biruan lang. Mag-BP nga tayo, mag-BP. Sa tingin ko, pag hindi kayo punta dito, hindi natin makaka-capture yung ano. Kasi tagal nyo nang hindi nagpa-ECG. Ayaw niya po kasi, Dok. Ganun ba? Malaki na kasi yung heart. Ibig sabihin, even before, na talaga, mataas. Meron talagang findings. Opo. So, Dok, minsan may tanong lang po. May, kasi si Mama, minsan ayaw niya kumain ng kanin. Gusto niya ulam lang. Ulam lang. So, ano pong may sasuggest niyo po doon, Dok? Wala problema doon. Okay lang yun. Kaso ang mga ulam po, siyempre may maalat. Yun yung bawal. Yung oily fatty, bawal yun. Oo. Kasi Doc, gusto kasi talaga mag-slim. Talaga magpapayat. Yan ang ginawa ko po dati. Yun nga po, puro ulam. Okay lang yun, walang problema doon. Lalo na kapag yung mga chicken, isda, yung mga kinakain, okay lang yun, walang problema. Pero pagka may kasama na siyang karne na, okay lang karne, pero pag siya oily at fatty,
Kaldereta, kare-kare. Opo. Pwede magpataas ng BP. Lalo na kayong kare-kare ninyo, meron pang mga alamang bago. Pwede talagang pataas talaga ang BP ninyo. Kung yung BP nyo talaga nasa normal na 140-80, Apo. yan ay normal nyo, 140-80. Pag kumain kayo ng salty food, tsaka alamang, mag-shoot up yan ng 180 to 200. Yeah. Di maganda. Kaya mapapansin nyo pag kumain kayo. Kaya di ba pagka pag nabusog yung tao, parang high blood ako kasi nga, salty yung kinain. Talagang mag-shoot up yung blood pressure nila. Kahit ulam lang yun ba? Oo, mas ulam lang. Kasi minsan, hindi, no rice naman ako eh. Okay lang ito, gumaganon siya eh. Kita mo ka. Kaya doktor na mismo nagsabi sa'yo. Sige. Pa-check natin yung ano nyo, Mrs. ka business, yung inyong blood chemistry, cholesterol, sugar, yan. Yung SGPT nyo sa liver, creatinine nyo sa kidney, yan. Makita natin yan sa clinical chemistry natin. So, kung maganda yung clinical chemistry nyo, edi very good, wala tayong problema. Pero kung may discrepancy, okay matakot kasi reversible na. Okay na yung, kunyari, okay na yung grade 1 na makuha natin kasi sa grade 4 na agad, hindi natin alam. Yun yung hindi maganda. Kunyari, yung sakit ninyo, grade 1 lang, dahil nakita natin agad, masosolusyon agad natin yan. Opo. Pero kung grade 4 yan, kasi grade 4 siya kasi hindi nyo napansin, kaya lang siya nag-appear, eh yun ang mahirap. Kasi yun na yun eh, kaya yun siya naramdaman dahil meron na siyang sintomas. Ay, hindi natin nakita. Hindi natin alam. Ano naman yan? Curable. Maganda po kasi ako yung Sa nakagaya edad, ito mga Doc, excuse Doc Vincent. Apo. Sa edad niyang 40, excuse me, 47, magpo 48 this October, dapat talaga siguro regular pa rin exercise niya, no? Opo, very important yung regular activities nyo. Maski sabihin natin na 15 to 30 minutes per day lang, maski walking lang, okay lang. Treadmill. Treadmill, walking, jogging, yan, okay yan. Maski 15 to 30 minutes per day, okay lang. Basta Hindi mo kailangan biglain. Hindi nyo kailangan biglain. Based sa studies, mas maganda ang walking compared sa jogging. Kasi mas matagal yung exercise capacity nyo compared sa jogging. Kasi madali kayo mapagod pag jogging kayo. Pag walking kayo, matagal kayo nag-walking, matagal na nag-burn yung fats nyo. Compared sa jogging na nag-jogging kayo ng mas maganda yung 1 hour kayo nag-walk compared sa 15 minutes na jogging. Sabihin nyo, napagod kayo sa jogging, mga gano'n. Kasi kunti lang yung na-burn na fats nyo. Pag nag-jogging kayo compared sa walking, na isang oras kayo nag-walk. Kasi hindi nyo naman kayo mapagod kasi nag-walk kayo eh. Mas maraming yung magiging calories burn. Pag nag-walking or jogging, ang tagal kong pagpawisan doon. Okay lang yun. Basta nakakapag-activity kayo. Okay lang yun. Hindi nyo siya kailangan biglain. Hindi nyo siya kailangan biglain. So, yun lang naman for the meantime. Mayroon ko pa kayo mataramdaman. Yun lang po yung Doc, yung lagi nga madalas sa mga naglang-piling. Wala na po. Kailan pa kakandak yung sinasabi niyo, Doc, about sa chemistry? Ano yan? Clinical chemistry po. Pwede naman Clinical po. chemistry, yes. Anytime naman po. Pwede bukas, sa pakalawa. Okay. Pero ano kailangan niyang gawin? Yung sinabi mo, Fasting. Pag-fasting. Paano yun, Doc? Ibig sabihin ng fasting, for example, pupunta kayo ng diagnostic center, let's say, alas 8 kayo pupunta doon ng umaga. Halimbawa dito ba yun? Dito Sa iba po, sa Iba. diagnostic center. Mamaya meron po refer. Meron naman po sa Pakimalapit sa Caloocan. Sa parte po, sa parte. Marami doon. Okay. Like for example, mga around 8 o'clock kayo punta ng clinic, o punta kayo 8 o'clock kayo punta ng diagnostic center. Kaya nga po kayo ng ang huling kain niyo po ay 10 p.m. At saka yung tubig, hindi na po inom. Mga ganun. Tapos, pakuha na po kayo nito kung about 8 or 9 a.m. Then, pagkatapos po ninyong kuha na ng dugo, pwede na po kayo kumain. At saka uminom. Hindi yung fasting. Alam mo pala eh. Fasting. Hindi. Hindi ko lang ikaw. Para sa ating mga viewers din naman. Para makita natin kung mataas yung cholesterol nyo, mataas yung sugar ninyo, o kaya mataas yung fats nyo sa liver, fats
yung creatinine ninyo, yung filtering ability ng kidney. Makita natin. Nung napunta sa akin yung check-up agad, Ano yung sinasabi mo na kung pwedeng magpareseta kay Doc nung ano? Dok, pwede po ba ako magpareseta sa inyo, Dok, ng pampapaya? Mapapayat? Opo. Pwede naman po. Kasi, ano eh, para... Sige, Dok, please. Ano bang weight mo ngayon? Ano po, tumaas na naman po eh. 72, 71. 71 kg kayo. Since mataas po ang BP nyo at hindi natin alam kung mataas din ang cholesterol ninyo, Yes po, Dok. bigyan ko po kayo ng Orlistat. Apo. Okay? Ang purpose naman ng Orlistat, ibinablock niya yung fats ninyo sa gut ninyo. Idudumi nyo yan, no? Yeah. Doon nyo makikita yung kung gaano karaming fats ang kinakain nyo sa isang araw. Is na ma-absorb nyo yun at magiging taba sa katawan ninyo, ilalabas nyo siya. Ayun. Ngayon, ang magiging fuel ng... Kasi ang fats kasi natin yan ay fuel ng katawan. Yes. Kapag marami tayong stored na fats, syempre, tumataba tayo. Okay? Kapag wala na kayong fats na nakakain, okay, yung fats mismo ng katawan yung ang susunugin, doon kayo papayat. Ayun. So, ano yan, dalawa yung benefits niya. Number 1, papayat kayo. Number 2, bababa yung inyong cholesterol. Ayun. Pwede gano'n. Pwede nyo inumin yan once or twice a day after eating heavy meals. Kailan ba kayo usually kumakain? Sa tanghali, sa gabi? Kailan kayo malakas kumain? Tanghali kami, boss eh. Lunch. Lunch. O sa lunchtime kakain, iinom kayo ng isa at saka sa gabi. Balik twice a day siya. Okay? Pagka nadumi kayo... Excuse. Apo, Pwede rin sa akin? papadun po Ayun. yung atingnan lang kayo ni Mr. Cabis. Iyan ko po kayo na. Uy, napaalala mo. Oo. Ayun. Hindi na Yung reason sabi mo Oo, talaga. kanina. Ma'am, hindi na tayo pabata ba? Oo nga eh. Yun nga eh, yung basta yung sa akin kasi nga talaga. Alam ko kayo na yung di ko pagkain ng rice. Tayo eh. Kaya nga, Dok, yun nga, nagtataka ko, umiinom ako ng amlodipine, pero pag gano'n pa rin yung sakit sa ulo na ano. Oo. Yan Parang na nga. iba na. Na-explain niya na kanina yun eh. Na-explain. Maayos natin yan, marireverse naman natin. Or list that. O may tanong ka pa bago natin tapusin ito. Okay na po. Okay na. So yan ang mga ka-business namin pinagpapadisplay ko siguro. Kaya ito. Ano ka na? Ikarin ko na. Dalala rin si Panganay. Ano po yun, pangalan namin na yan. Laging niyang, ma, tara pa check up tayo, ma. Yan ang Lagi ano, nagsasabi. panganay na maasikaso. Maasikaso Kasi talaga. ganun din, si Dave, pagka-chat man, ay yung nagamot. Gusto niya pa may video pag ininom. Oo. Eh, yun nga, ininom ko nga, pero siguro na akin nga, hindi siya na applicable sa... Kaya tama lang talaga ng decision natin na andyan itong pizza na kapag-check up tayo. So yun ang mga business namin minamahal. Salamat na marami. God bless sa ating lahat. Doc, Vincent, Doc, thank you so much. Salamat sa malasakit, Doc. Thank Doc, you. thank you po. Doc Vincent, ang doktor na may malasakit. Salamat. Oh, thank you so much. Ito yung mga Mr. Business ha. Ito yung fasting ninyo. Ako. Okay lang. Fasting kayo 8 to 10 hours. Tapos, ito po yung gamot nyo. Yung combination na telmisartan ng Lodipine. Pwede nyo na siyang simulan mamayang gabi. 1 tablet. Then tomorrow po yung sa yung heart. Para sa heart nyo yung Nebipulon. 1 tablet sa umaga. So, balik dalawa po yung gamot ko sa heart. Gabi at saka umaga. Then, mamaya, para sa sakit na ulo yung Celecoxib. Okay? So, pwede kayong mag-take ng 1 capsule 2 times a day as needed for a week kung sumasakit na. Okay po. Pero kung di na siya masakit, no need to take. Okay? Then, ito yung kayo sa inyo ni Mr. Ka-Business, yung Orlistat. Okay? Pag-take po niyan ay sa tanghali at saka sa gabi after yung mga meals. Okay. Pagka nadumi kayo ng parang mga oily, mga ganyan, normal lang po yun. Huwag kayo matakot. Kasi yan yung fats yung nilalabas yun. Tapos, Dok, yung sa heart ko po, mga ilang
Obserbahan natin ang 2 linggo. Dalawa linggo. Bumalik kayo sa akin after 2 weeks, siguro first week ng October. Okay. Tingnan natin yung blood ECG. pressures nyo at saka yung clinical chemistry. Okay po. Doon ko na po dadalhin, Doc, Opo, after 2 weeks. Sige Okay? po. Okay po. Sige po. Alright, thank you so much sa mga ka-business. God bless sa ating lahat. I love you all. Bira lang po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Hey. Bira, banat. Tira banat. Bata pa tayo. Walang ganyanan. Right.